Ang tangi kong pag-ibig ay minsan lamang, ngunit ang iyong akala ay hindi tunay. Hindi ka lilimutin magpakailan paman, habang ako Nagising kay Batling Kulas ang simbuyo ng isang kamalayan na tila siya nagtatayo ng bantayog ni kamatayan na habang kinakapal sa luwad ay nagkakahugis sa katotohanan. Kaya, malimit na mawala siya sa pagmamasid sa kanyang anak sa di mawaring pagkabahala sa dinaranas na buhay nito, sa pagtitining sa kanyang kalooban na makabuong isang pasya kung nararapat sumuko sa simbuyo ng kamalayang iyon. Nagtungo rin si Batling Kulas sa lumang papag sa silong ng kanilang bahay na pawid at nahiga siya. Bumalik sa kanyang gunita ang nakalipas kung paano niya ipinagdiwang ang pagkapanalo niya laban kay Moro. Ang tangi kong pag-ibig ay minsan lamang, ngunit ang iyong akala ay hindi tunay. Hindi ka lilimutin magpakailan paman, habang ako ay narito. Nang umuwi siya ng bahay ay matunog ang balita sa kanya ng hilot sa pagsilang ng kanyang anak dahil kamukhang kamukha niya ito. Aling Madrona, kamusta ang aking mag-ina? Ligtas na ang iyong mag-ina, andun sila. Tingnan mo, kamukha mo siya. Kinalong niya ito ng kanyang mga bisig at nagdulot sa kanya ng luwalhati o kaligayahan. Benito ang binigay niyang pangalan bilang kahalili niya dahil anak siya ng kampyon. Subalit, sadyang mapagbiro ang tadhana dahil nagkasakit ang kanilang anak ng sakit sa utak. Ang sakit ng anak ay nagdulot sa kanilang pagkabahala sa maaaring gawin sa kanya ng mga tao. Kaya, lahat ng uri ng pagsamba at paninikluhod sa mga santo at santa ay ginawa nilang mag-asawa noon. Subalit, walang pag-asang nasumpungan. Sa isang payo ng matandang magkakandila, ay nasumpungan niya ang pag-asa sa pamamagitan ng pagpapaunawa sa kanya na kung titigilan niya ang larong boxing, ay magbabago ang kalagayan ng kanyang anak dahil naniniwala ito na masamang hanap buhay ang pagboboxing. Bumalik sa gunita ni Batling Kulas ang mga luha at hinanakit ng pamilya ni Moro. Simula noon ay hindi na siya naglaro ng boxing at nakalakad nga ang kanyang anak. Subalit, nang namatay ang kanyang asawa, dahil abala siya sa trabaho, ay wala nang nag-aalaga kay Benito. Naging palaboy ito at binansaga ng mga kapwa-bata na Arya ito. Lumikha sa kanyang kalooban ng isang katutwang pagtutol ang mga pang-ayon na yaon sa kanyang anak ng isang malupit na pagkahabag
Gumising sa kanya ng simbuyo ng kamalayang tila siya nagtatayo ng bantayog ni kamatayan na habang kinakapal sa luwad ay nagkakahugis sa katotohanan. Sa halip na alagaan niya ang kanyang anak, ay mas pinili pa niyang magsugal sa pasugala ni Tandang Pruto. Madaling araw na nang umuwi siya ng bahay at hindi niya nakita si Benito. Kinabahan siya kaya halos di na lumapat ang mga paa niya sa hagdanan. Hanggang sa kinutuban siya kung saan niya makikita ito. Halos magmadali siya sa paglalakad. Hindi man niya makita kung sino ang tao roon, ay narinig niya ang huni ng kanyang anak kaya natiyak niya na naroon si Benito. Kaya nagmadali siya. Inagaw niya ang tiklis ng basura na hila-hila ng kanyang anak kaya sumambulat ito sa daan. Pinagwikaan niya ito ng masasakit na salita at sa pagkabigla ni Benito ay nahampas niya itong putol na kahoy sa pilat nito sa noo ay hindi na naging dahilan ng pagputok ng pilat at umagos ang dugo sa kanyang isang mata. lilimutin. Sa isang iglap ay napakawalan ni Batling Kulas ang isang hubot na lakas na suntok na ikinatumba ni Benito. Ang suntok na nagpapaalala sa kanya ng kasiyahang napatay niya noon, si Moro, na ngayon ay natulad sa kanyang anak, isang kahindik-hindik na bangungot. Hindi na kaya ni Benito ang malakas na suntok na binitawan ni Batling Kulas, kaya namatay ito. Kinalong niya ang kanyang anak at nilukuban ng kanyang mga bisi gaya ng luwalhating naramdaman niya nang siya ay ipinanganak. Unti-unting nabuhay ang kanyang paligid at nagdatingan ng mga tao. Subalit, hindi niya ito alintana at patuloy na pinagmasdan ang mukha ni Benito. Humingi siya ng tawad at pinagsisihan niya ang ginawa niya kay Benito dahil naging mabagsik ang kamay nito sa sarili niyang anak nang makita niya ang pasa nito sa puno ng lieg at nanariwa sa kanyang puso ang luwalhating naramdaman niya noong unang sandaling isinabisig niya ang pagkasanggol ni Arya. Ito ang panahon na nagunitan ni Batling Kulas na naging malambot ang kamay niya dahil ikinalong niya ng buong puso sa mga bisig niya si Benito nang siya ay sinila. At yan ang wakas ng ating kwento. Ang tangi kong pag-ibig